hospitals at para po magkaroon tayo ng mas marami pang doktor at mga nurses at mga kailangan pong technician sa ating mga equipment. Ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Good afternoon po sa ating lahat. Presby with you, The Governor's Hour. So ito pong muli ang inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Presby with you, The Governor's Hour. So inyo pong napapakinggan ay ang inyo pong Action Officer, Dran Rev de los Reyes po. Siya rin pong magsisilbing host ngayong araw pong ito, malamig na Martes ng hapon. Para po simulan at entertain po ang ating mga concerns sa ating pong mga kababayan. Dito po sa inyo pong program tuwing Martes ng hapon. So ito nga po ulit, si Dran Rev de los Reyes. At maraming salamat po, Governor, sa inyo pong pagtitiwala para po makasali at makater po ang mga concerns na ito sa pamamagitan po ng inyong lingkod. So bali si Governor po ay may importante lang pong meeting, kaya sa ngayon po ay hindi po muna siya makakapag-radyo. Kaya po ako po muna pansamantala, kasama po ang ating pong masipag at mabait at napakagandang si Ate Sunshine na kasama natin dito sa studio. So Ate Sunshine, baka gusto mong bumati muna. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon na ito ng Tuesday. So Tuesday na naman po at mamaya po ay entertain pa rin po natin yung inyo pong mga kung meron ho kayong mga katanungan dyan, meron ho kayong mga suggestions at kung ano-ano pa, ay pwede po kayo mamayang tumawag sa ating hotline 0961-432-4436. Kung wala naman po kayong pantawag, pwede naman po kayo ring mag-text doon sa binanggit po nating hotline. At pwede rin po kayong mag-comment doon sa ating Facebook Live. Yan po'y kasabay. On-air tayo dito sa radyo natin at live naman po tayo sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz. Kaya pwede po kayong mag-comment doon kung kayo po ay kasalukuyang nanonood at kayo po ay sa Facebook ninyo mas gustong manood. Ayan. Makikita nyo po kami ni Sir Dran Rev. Yes dito. po. Tama po yun, ate. Tama sa lahat po ng mga tagapakinig natin dyan at saka mga nakikinig at nanonood din through our Facebook channels at ganoon din po sa ating pong mga nagsishare dyan po sa ating po mga Facebook pages po. Wag niyo ang kalimutan ito pong pag-like at pag-share po ng mga post po, lalo na po itong episode ng Presby with the Governor's Hour. Makikita nyo po ito sa Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, ang aming pong official Facebook page. Nandyan din po ang Facebook page po ng radyo natin Santa Cruz at ganun din po ang Marinduque News Network. So lahat ho nang yan ay sabay-sabay ho nating napapakinggan at ayun po. Ngayon po ay nandito na po si Governor. Okay. So habang pong ina-configure pa po namin ay hayaan nyo po muna akong mag-report ng ating pong mga na-accomplish or mga concerns po noong nakaraang linggo po. Bali nitong okay na si Gov. Ayan. So hello po, Gov. Okay, go ahead. Tuloy mo na. Go ahead. Okay Report po. ka na. Sige po. So yun po, gaya po nung nasabi natin kanina ay meron ho tayong 16 na concern po na natanggap last week po. So yun po ay January 9, 2024. At unahin ho natin ang concern po ni Sir Marvin Del Mundo po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. So ito po ay Dolitapad payout para sa kanyang kamag-anak po si JR Principe po. So atin po itong na-follow up sa office sa tulong po ng ating pong satellite office po dito sa Santa Cruz. Na i-direct ho natin itong concern sa Department of Labor and Employment po sa DOLE sa pamagitan po ni Sir Philip Alano po. So ito rin pong concern naman ni Sir Anyano Roldan po ng Lipa, Santa Cruz ay nagbebenta ho siya ng lupa. At yun pong nabanggit din ni Governor last week po ay kailangan ho ng title, tax declaration, tax receipt at saka vicinity plan. So ito po yung mga kailangang i-present. At yun nga po, ito po ay naipasa dyan din po sa ating pong satellite office para po matulungan na makahanap po siya ng maaaring bumili ng kanya pong inagabenta na lupa.
So yun naman po ay natugunan din. Isa pong concern ni Ma'am Shirley Desena po ng Matalaba, Santa Cruz. Siya daw po ay nagpapasalamat sa sewing machine po na kanyang natanggap. At nagpapasalamat po siya in advance sa mga tulong pa po niyang matatanggap mula po sa office ni Governor Presby Velasco. Lalo-lalo na po itong latest na kanya pong makina na panahi na kanya pong natanggap last year. So yun po, at may isa pong concern din si Sir Guillermo Roldan po ng Lipa, Santa Cruz. So bali siya po ay kasamahan din po ito nung nagbebenta ng lupa. So yung mga kababayan ho natin last week po na nag-raise ng concern regarding sa pagbenta ng lupa po ay atin pong natulungan naman sa pamamagitan po ng pagpapasa nila ng mga kaukulang dokumento, at ang ating pong satellite office ay tutulong po para makahanap sila ng maaring bumili ng kanila pong mga lupa. So ito ho, concern naman ni Ma'am Marilyn Perlas ng Banahaw, Santa Cruz. So may problema daw po siya sa insurance at kailangan ng tulong na legal o legal na tulong po. At ito po ay tinawagan natin at ayon po sa recommendation po ng ating pong mahal na governor noong nakaraang linggo po ay kailangan isang guni po, kailangan po nitong isang guni sa legal office. So ito naman pong si Ma'am ay nasa Luwasan, Papua rin noong nakaraang linggo. So meron ho kaming schedule dito para ho siya ay makapunta sa office namin. At the same time po ay matulungan naman ng aming masipag na legal officer si Attorney Romel Fernandez po. So yun. At meron din pong isa pa palang concern si Elpidio Rio Florido po ng Balogo, Santa Cruz. So nag-follow up po siya. Dito ko mag-ano ha? Dito sa line na ito ha? Nag-follow. Naka-on ata siya sa Viber. Ayan. So yun. Bali si Elpidio Rio Florido po ng Balogo, Santa Cruz ay nag-follow up po sa inahinging libreng patitle ng lupa. So ito po mga kababayan natin, para po sa inyo pong kaalaman ay ongoing pa rin po dahil nakausap po natin si Ma'am Amy Diaz po ng DNR Marinduque po, ay ongoing pa rin po ang libreng pagpatitle ng lupa. Sa kasalukuyan po ay meron po silang 300 slots na ina-cater ngayon. So paunahan na lang daw po, first come first serve. Ay kailangan lang ho nilang magpunta po sa kanila pong tanggapan. So ang mga requirements po ay banggitin ko po ngayon. So sa mga sa mga kababayan natin na gustong mag-avail po ng libreng pagpapasukat ng lupa, ito lang po ang kailangan yung dalhin. Una po ay deed of sale or proof of acquisition, o ito po yung kung paano nyo na-acquire o nabili o paano po pagmamayari ninyo yung lupa, paano po napapunta sa pagmamayari ninyo yung lupa. So number 2 po ay tax declaration under the name of the applicant. So kung kayo po yung nakabili at gusto pong mag-apply ng title under sa pangalan ninyo, kailangan po ay meron kayong tax declaration na under din po sa pangalan ninyo. Ano po? So pangatlo po ay application form na ina-hand out po sa kanilang opisina. So kailangan yung directly po ay magpunta kayo sa Buwak po, sa Penro Marinduque o sa DNR Marinduque po. At pang-apat po ay approved plan or survey plan. So kailangan po itong i-attach dun po sa mga naunang requirements. Pang-lima po ay kailangan lang po ninyong i-compile ito sa isang folder po at dalhin nyo po sa tanggapan po ni Ma'am Amy Diaz. Ito pong mga requirements na ito para po meron pong assessor po doon o meron pong officer of the day para po maggabay po doon sa inyo pong application sa pagpatitle ng lupa. Ano po? Inaulit po natin na meron lang po tayong 300 slots. So paunahan na lang po sa ating pong mga kababayan. Pwede ho kayong mag-book sa kanila po. Pwede nyo po silang i-message sa Facebook. O kaya naman po ay directly po na magtungo sa kanila pong office dyan po sa Buwak po. Malapit lang po ito sa Kapitolyo po. Ano? So yun, ang kasunod naman ho nating concern po ay medyo madami-dami ho. So at marami hong tumawag at nag-text at nag-chat po sa ating po mga channel nung nakaraang linggo po. So ang kasunod ho na concern ay si Sir Oliver Quinto po ng Tawiran, Santa Cruz. So ang suggestion niya po ay free internet connection at medical assistance at educational assistance na sinumiti niya po sa office ni Congressman. So unahin po muna natin yung concern ng free internet connection. So pinaliwanag ho natin sa kanya na si Governor Presby po, katuwang po si Congressman Lord Alan, ay nag-follow up po last year, 2023 po, sa ating po mga telco companies po
para madagdagan po yung mga cell sites dito po sa ating pong lalawigan at para po lalong lumakas yun pong signal dito po sa Marinduque. Ano? So nakipag-partner po si Governor Presby sa DICT upang ang mga bayan po natin ay magkaroon ng libreng wifi dito po sa mga poblasyon. At sa concern naman po na patungkol po dun sa medical at saka po sa educational assistance ay atin po siyang nabigyan ho ng linaw sa pamagitan po ng pag-follow up sa ating pong satellite office dito po sa munisipyo po ng Santa Cruz. Ano. So, ang kasunod ho na concern naman ay si Ma'am Imelda Panuelos po ng Lapu-Lapu, Santa Cruz. So, ito po ay suggestion niya po yung curfew ng mga kabataan paggabi dahil maiingay. So, yun po, isa po sa mga concern ng mga taga Lapu-Lapu ay yung curfew para sa mga kabataan at labis daw pong pag-iingay kapag gabi na. So, atin pong nakausap naman si Ma'am at agad po natin na-coordinate sa Barangay Lapu-Lapu sa pamamagitan po ng team natin na Barangay Affairs sa ating pong opisina po sa Office of the Governor po. Ay atin pong kino-ordinate ito sa Barangay Lapu-Lapu para po magawa ng aksyon. So, yung mga concern po na kababayan po natin like yung mga pag-follow up po ng kalabaw at baka ay atin pong nagawa naman ito ng solusyon sa pamamagitan po ng paglista po sa kanya dito po sa ating pong database at pag meron na pong supply nitong mga livestock na inapamigay ay atin po siyang atawagan. Ano? So ito rin po, may isa pong concern naman ang isang concerned citizen na taga Banahaw, Santa Cruz. May suliranin po sila sa lupa. So parang mga last week po ay puro sa lupa. Ano? So ito po ay bilang tugon po sa kanya ay nagpa-schedule po siya kahapon po. Bali na pumunta siya sa amin sa tanggapan po na ni Governor po sa Office of the Governor. Katulong po ang ating legal team ay tinulungan po ni Attorney Salazar po na isang member ng ating legal council upang mabigyan po siya ng legal advice para naman po sa kanyang problema na may kinalaman po sa kanila pong lupa. Ano? So ito po ay hopefully po ay na-resolve naman. Ang kasunod ho na concern ay ito po, dahil 2024 na po ay panigurado kung may mga kababayan tayo na gustong mag-apply sa ating pong love loan. Ito po yung pwede nyong pag-start ng mga negosyo or sa may mga existing na pong negosyo ay pwede nyong mas lalong palaguin pa yung inyo pong mga negosyo. Ano po? So una po ay sa mga nagtatanong po dyan at nais mag-apply, kailangan ho ay saan po ba tayo pupunta kung kayo po ay new applicant or for renewal po. Ano? So kung kayo nag-apply na last year tapos gusto nyo pong i-renew this year, ang kailangan nyo lang po ay pupunta po kayo sa office po ng Provincial Agriculture. So inaulit po natin, ang mga Municipal Agriculture Office po ngayon ay wala na po silang mga offices doon. Ano po? Kaya yung mga kababayan po natin na mga taga Santa Cruz, diretso na po kayo sa Buwak po sa ating pong office ng agriculture po doon. Sa Provincial Agriculture Office. At hanapin nyo lang po doon yung mga officers natin po para sa pag-apply po ng love loan. So ang kailangan ho natin ay una application form, signed na kasunduan ng pagpapautang. Ito po yung nabigay doon sa office mismo. Valid ID po, cedula, evaluation form, at picture po ng existing na negosyo. Kung matatandaan nyo po last week po ay nasabi ko po na meron dapat kayong pruweba or evidence po na meron kayong existing na negosyo. Ano? So yun po ay kasama. So lahat naman po ito ay ating pong nasolusyonan. So medyo madami lang ho. At inaulit ko po dun sa gustong mag-avail po ng libreng pagpapasukat sa DNR Marinduque ay kailangan lang ho nating magpunta doon. Dalhin po ang mga requirements na nabanggit ko kanina at meron lamang po tayong 300 slots. So yun lamang po, Gov, at maraming salamat po at yun. Officer, napakagaling po. Maasahan, sobrang sipag, sobrang galing, sobrang talino. Ano? Dranreb de los Reyes at kasama siyempre si Sunshine Grace. Tuloy po ang Governor's Hour. Pasensya na po, medyo mahaba yung meeting ni Governor patungkol po sa problema sa markuper. Ano ho? Anyway, salamat po sa pagdalo at tulad po ng dati, ito yung online natin na People's Day. At narinig niyo po kung paano po natin tinitignan at binibigyan ng solusyon yung mga pangangailangan ng ating kababayan. So magbigay lang po na kayo ng mabilis na ulat
Noong January 8 po ay nagpunta po ang ating governor sa mga tanggapan ng LUWA at NIA at tayo po ay tinututukan po natin yung ating pong project sa Santa Cruz na water supply project at talagang binibigyan ho natin ng tutok ito at napaka-importante na rin hong maumpisahan at magkaroon ng bidding dahil nga ho pinoproject na mahaba po ang El Nino at magkakahirapan na naman po sa tubig. Pero handa naman po tayo at ang ating pong Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office under po kay dating Bukal John Fernandez na handa po sa mga suporta sa ating mga babayan lalo po sa Santa Cruz. Ano po? At marami naman po tayo ng mga gamit para po makapag-supply ng tubig. Of course, ay tinututukan din po natin yung ating Bagtingon River, Bagtingon Irrigation Project sa Binavista at napaka-importante po rin, tubig din po yan at tinututukan po natin na may bidding kaagad at magawa na po yung ating irrigation water supply dam sa ating Bagtingon. Of course ay marami mga requirements so tumututok din po tayo sa mga opisyalis ng DNR para tuloy-tuloy na po itong pag-implementa ng Bagtingon na irrigation project, isang dam po. Bisita ko po, ay hindi pa ako governor, nag-umpisa na pala yan 2013 pa po mga kababayan. Kung tignan natin naka-11 taon na po tayo, hindi pa umaandar yan. Talagang medyo mahirap po talaga yung pag-implementa, but hindi po tayo tumitigil hanggat hindi po natin maayos ito at malaking bagay po ito sa Binavista under po kay Mayor Bong Siena na masipag at na magaling din po. Pero kung wala akong tubig, ay wala akong kaunlaran. Wala akong water supply ang ating mga babayan sa Binavista at wala akong tubig para sa ating mga pananim. So napaka-importante po, is a very vital component ng isang progressive na area ang water supply. Hindi lang ordinaryong water supply, malinis pa at malaki, maraming supply. At tapos po nung Friday po, January 12, ay nagkaroon po ng eleksyon ng Provincial Liga ng ating pong mga barangay at congratulations po sa kapitan po ng Kagpo na siya pong Pangulo din ng Municipal Liga ng Torrijos, si Boy de Peralta. At ngayon po inahalal na siya na Pangulo ng Provincial Liga ng 6 na bayan. So siya po ay kakatawan na board member para po sa barangay affairs sa ating 280 na barangay. So congratulations po kay Carlos de Peralta, bago pong halal na Bukal na representante ng mga barangay 218 sa buong lalawigan. At salamat din po kay dating Bukal, yung pinalitan niya po si Bal Limpiada na siya naman pong Pangulo ng Municipal Liga ng Mugpog. Siya po yung konsehal ngayon sa Sangguniang Bayan ng Mugpog. So congratulations po sa inyo. Of course, ang ating Vice President po naman ay si Balimpiada rin po, Vice President po ng Provincial Liga at ang ating auditor po ay ang Pangulo ng Santa Cruz Municipal Liga ng Barangay, si Felix D. At ang secretary po ay si Donna Tabige, Donna Miraflor pala sorry, ang Tabige, at ang treasurer po ay si Jonah Bito ng Binavista. Congratulations po sa inyong lahat at pati po sa mga board directors. Mabuhay po kayong lahat. At sinabi po natin sa kanila na nakatutok po tayo dito sa Barangay Affairs at talaga namang nandiyan po talaga ang mga recipients po natin ng ating mga benepisyo at mga livelihood at mga ayuda. At mahal po natin ang ating mga kabarangay sa 218 barangays po ng Marinduque. At tapos po ay nagkaroon po tayo ng meeting sa mga department heads at tinutukan po natin ang mga priority projects po natin sa 2024. Naku po, 2024 na po,
At sabi nga natin, pag-ibayuhin ang pag-iimplementa, bilisan at galingan ang ating pag-implementasyon dahil kailangan na po tayong umusad ng todo. Although ito po ay malaki na po ng gawa natin at sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco ay talaga naman po napakadami na po natin nagawa. Pero marami pa rin pong dapat gawin. So tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho, sakripisyo at pagsipag sa pag-implementa ng magagandang proyekto para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating 6 na bayan at ng buong lalawigan ng Marinduque. Si Governor po ay 4 na taon pa lang sa administration pero makikita na po natin grabe ang revenue generation po natin. Tayo is cited ng Department of Finance sa ating napakagaling na revenue generation. So congratulations po ating Acting Provincial Treasurer Emery Pastoral for job well done. At dahil nga po mag-reclassification na po itong 2024 ay magiging pinakamainaan na po yung 3rd class province po tayo. Pero malamang masungkit pa po natin 2nd class province na po tayo. Nakita niyo po yung lakas nung dating ng ating pag-asenso. From 4th class ay malamang 2nd class province. Asenso na po. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ang trabaho at talagang gusto nating ma-develop po ang tourism industry at the same time po yung economy, yung ating mga livelihood ay nakabalakas na po mga plano pa na namin ni Congressman Lord Alan Velasco, si Vice Governor Lynn Angeles. Ay todo-todo po yan at talagang sabi ko, gawin kaagad na magagawa habang maaga pa at yan po yung napaka-importante. No? So, dami-dami hong proyekto kami napag-usapan at itong mga department heads ay binigyan ko po ng marching orders na galaw kaagad, todo kaagad. Ang sabi nga nila, paspasan kaagad, hit the ground running. Yan ang mga sinasabi. At nung 13 kahit Sabado ay umikot si Governor dito sa Tambangan River at karating na mga puok. Dahil nga po doon sa Luwa project natin, yung Tambangan River po magiging source ng water natin, pati Makulapnit River. So ito po tinututukan at alam niyo po, ay pag wala akong tubig na maganda, malinis at maraming tubig ang supply, hindi ho aasenso ang lugar. No? Kaya ho, tinututukan namin yan ni Congressman Lord Alan Velasco at si Vice Governor Lynn Angeles. Tuloy-tuloy po ang aming galaw at hindi po tayo tumitigil at para po umasenso pa yung todo-todo. Ang ambisyon po natin, first class province po tayo at talaga pong gusto kong maasenso po ang ating mga kababayan sa Marinduque. At noong January 15 po ay nagkaroon po tayo ng attend po tayo ng flag ceremony dito po sa Torrijos Municipal Hall. At ito po yung mga first flag ceremony. At nagsabi nga po tayo kung ano yung mga nagawa natin sa Torrijos at ano pa yung dapat gawin. At sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco at si Mayor Lorna Quinto Velasco, si Vice Governor Lynn Angeles, ay lalo po natin pag-iibayuhin ang pagpapaganda, pagpapalakas ng ekonomiya ng Torrijos at kasama po dyan ang ating pong tourism industry. Andiyan na po yung stadium na napakaganda at ito pong municipal hall na ginawa ay talaga pong one-stop shop. Nandiyan na pong lahat. Sama-sama po ang executive, legislative at judicial. Nandiyan din po yung korte. At napakaganda po at talagang napakaganda yung workplace para po lalong magandang serbisyo, mabilis at alam niyo po yung computerization ng mga proseso sa Torrijos ay naumpisahan na po yan. Umaandar na po yung mga ibang software at ini-improve pa po. So congratulations Mayor Lorna Quinto Velasco and of course si Congressman Lord Alan Velasco and of course si Tatay Gob kasama ho dyan. Huwag niyong kakalimutan. At anyway, ay tuloy-tuloy nga po tayo dyan sa pagsasagawa at ng mga proyekto at programa. So yan po ang aasahan po natin. Basta po tayo ay magtulong-tulong at magsama-sama. Wala hong bagay na hindi kayang gawin. Kailangan po tayo nag-iisa sa isip at sa gawa. Sa damdamin, sa puso at sa pag-iisip ay sigurado po tayong magiging first class province po in the very near future. At kanina ho ay nag-meeting ho kami ng mga lawyers po patungkol po sa Marcaper case, sa Marcaper rehabilitation at inabot nga ho kami ng halos 6 na oras
talaga pong pinag-aaralan na po natin ma-rehabilitate itong areas na ito. Tuloy-tuloy naman po ang ating pong mga isasagawa ng mga proyekto para ma-rehabilitate po maayos itong Marcaper mining area. Ano po? So yan po, tuloy-tuloy po yan at hindi naman po titigil si Tatay Go but si Congressman Lord Alan Bilaso, si Vice Governor Dean Angeles, na hindi po natin dapat po mabigyan talaga ng environmental justice dyan patungkol po sa Marcaper mining site. Ano? So ganyan po yan, tuloy-tuloy po yan. At ngayong araw po ay extend po natin ang congratulations at pagpapahatid na recognition na pasasalamat kay GM General Manager Gaudencio Sol Jr. na nag-retire po siya ngayong araw. Pinapahatid po natin kay GM Gaudencio Sol Jr. sa lahat ng pasasalamat mula po sa lahat ng Marinduqueños at talaga naman pong sa kanyang pamamahala dito sa Marinduque at bilang General Manager ng Marelco ay talaga naman pong although nagba-brown out ay talaga pong mas maganda po talaga ang performance natin kaysa sa iba po. Sa Mindoro nga po ang hahaba ng brown out. 8 oras, 10 oras, 12 oras. Pero hindi po natin naranasan yan. At tuloy-tuloy naman po ang pagsasagawa ng mga proyekto at programa at nakakalungkot nga lang po at nag-retire na po si GM Sol. Pero sabi niya, tutulong pa rin po siya. Sana igawin na po ng consultant ng Marelco, si GM Sol, para po talagang tuloy-tuloy po yung ating solar energy projects. At yan po naman ay tinututukan din ni Tatay Gob. At katulad po ng tubig, yung kuryente po ay gagawin nating sufficient ng ating kuryente. Hindi po tayo palaging umaasa sa mga genset at crudo ng Napocor. Eventually ho ay magiging self-sufficient din po tayo. Of course, sinatrabaho natin yung submarine cable from Marinduque to Quezon para po nakakabit na rin po tayo dyan sa WSM sa Luzon Grid. Ano? So tuloy-tuloy po yan at meron mga nag-i-explore po lang sa geothermal at sa wind turbine ho ay meron rin tayong tinitignan. So tuloy-tuloy po yan mga kababayan, mga basic po yan. Of course, yung ating hospital po, level 2, ay malapit na rin ho yung matapos itong taon na ito. At patuloy po ang pag-aayos namin ng mga pangangailangan natin sa doktor at sa nurses. At ito pong may mga pondo po tayong malaki. Dito po sa Santa Cruz District Hospital, may malaking pondo po tayo at pinapaspasan po natin ang conversion sa level 1. Alam nyo, nung nadatan ko po yan, infirmary, hanggang yun, infirmary. Pero hindi po tayo titigil hanggat hindi po maging level 1. At isang napakaganda at epektibo ring polyclinic po sa Torrijos Municipal Hospital na eventually po ay magiging level 1 at pero pagdating po ng araw ay universal healthcare provincial system po tayo. Isang buo na lang po yan. Tinatrabaho po ni Dr. Jerry Caballes. Ano? Ayan po sa kabutihan po natin lahat. So ayun lang po. At sa COVID po ay meron pa rin pong nakaamba na pagkahawa sa mga variant. Pero nasa atin na po yun. Mag-ingat po. Magdala na po ng maskara kung delinquente yung lugar at yung kaharap po ay medyo may mga ubo, may lagnat. Medyo iwasan po natin yan. No? So yun lang po at Sunshine, pwede na tayo mag-entertain ng mga callers at text messages. So. Okay po, maraming salamat po, Gov. At syempre, doon po sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, magandang hapon po sa inyo. At ito na nga po yung time para kayo ay maki-participate. Kung meron po kayong mga katanungan dyan, meron po kayong mga hinaing, meron po kayong mga suggestions, ay open po ang programang ito. Bukas po yung ating hotline 0961-432-4436. Ulitin po natin 0961-432-4436. Pwede rin po kayong tumawag kung kayo po ay may pang-tawag. Kung wala naman po at pang-text lang, ay pwede naman din po kayong mag-text. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, ay pwede rin po kayong mag-comment dito sa pinaka-comment section ng ating Facebook Live sa Facebook page po ng radyo natin Santa Cruz. Ayan. At syempre, gusto ko lang muna pong batiin si GM Sol. Birthday po niya ngayon. Kaya happy birthday po, sir. At sana'y
masaya kayo at magkaroon pa kayo ng maraming kaarawan. Okay po. At eto po, mayroon na po ditong mga nag-text sa atin na nauna. Sabi po dito ay magandang hapon po sa inyong lahat diyan. May tanong lang po ako tungkol sa social pension ko. Hindi ko po nakuha, nasa Manila po ako noon. Pwede ko po ba makuha sa sunod na magbigay ulit sila? Yun lang po at marami pong salamat. Okay, Dranreb. Ay tawagan mo ito kung ano yung pangangailangan niya sa social pension, ha? Ano bang pangalan niya, Sunshine? Ano po? Ano pangalan niyo nagtanong? Wala po siyang nilagay na pangalan dito. Okay, anyway, tatawagan na lang ni may number naman dyan at si Dranreb ng bahala, ha? Yes, sige, Opo. next. Okay po. Sabi naman po dito ay magandang hapon po, Governor. Mahingi po ako ng tulong para po sa aking abdominal ultrasound ko. Maraming salamat po. Melody Revilla po ito. Ultrasound. Meron yata tayong ultrasound dyan di ba? So, i-refer mo muna kay Dr. Anet Macayaan, Dranreb. Yes po, opo. Meron po. Bigyan kung meron pa tayong AX dyan bigyan natin ng medical assistance, ha? Oo. Opo, yes po. Okay po. Sabi naman po dito ay good PM po. Tanong ko lang po sana kung kailan pa po matatanggap yung sa DOLE. Noong October pa po kami nagtrabaho. Thanks po. Pakipalo po nga ulit. Ano yung sinek ko yan tuloy-tuloy naman daw yung payout Baka may mga problema lang sa mga requirements, di ba? Pakatawagan mo lang si office ni masipag nating PD na si Philip Alano, ha? Yes po, Gov. Opo. Okay. Okay po. Sabi naman po dito ay bakit po dito sa amin sa Kasili ay wala pa pong street light? Check mo kay Romel Monciano kung may proyekto na tayo dyan sa solar. Solar ho tayo Pasa yun ang mga programa namin ni Congressman Lord. Tuloy-tuloy naman ho yan. Konting lang ho tayo alam niyo naman yung ating budget, hindi kalakihan ho liit pa ng nata natin. Pero yan yung objective ho natin. Konting antay lang ho at darating ho yan. At napansin ko din po, Gov, na may mga street light na minsan ay wala na po silang ilaw. Parang hindi na siya parang hindi na siya nagana. Request din ho natin sa ating mga kababayan na i-report ho sa atin kaya sa istasyon po ni Sunshine Grace para mapapunta ho natin. Diyan sa Santa Cruz si Engineer Revilla ho yung yung ating engineer in charge pwede nyo pahatid din sa satellite office natin kay Reo Malelang at saka kay Valerie at para matignan yung mga problema. Okay po. Sabi naman po dito, good afternoon po, Gov. Napakahina po ng signal ng Globe at Smart dito sa aming lugar sa Barangay Butilaw. Pwede nyo po ba kaming matulungan dito na magkaroon ng cell site para magkaroon kami ng medyo malakas na signal? Kahit po tawag ay hirap pa at merong lugar din na wala talagang signal. Salamat po. Sige, pag-aaralan ho natin yan. Ang nga ho dyan marami yung proposal na iba pero medyo mahalo kasi yung sa Starlink yung sa low orbit na satellite Dranreb, sige, discuss natin kay Alvin Rehencia yung ating IT consultant kung paano gagawin dito sa Butilaw. Hindi lang ho sa Butilaw kasi yung cell site medyo pinoproject ho ng mga Globe ho yan at saka magastos din yung pagtayo ng isang cell site, milyon-milyon di ba yun, alamin ho natin pero meron mga ibang project din naman ho tayo na parang e-hub nakasama ho yung yung wifi kailangan makakuha ho na kami ng pondo Sige ho at ilista ho namin yan at tingnan natin kung paano makakatulong. Okay po. Sabi naman po dito, nag-comment po sa atin sa comment section ng Facebook Live, si Angeli
Si Angeli Heron, sabi po niya, magandang gabi po, Tatay Gov. Ask ko lang po kung may incentive po ba ang 101-year-old. Salamat po. Well, alam mo natin sa 100, meron 100,000. So, 101 ho, alamin ho natin doon sa batas na sinasabi na magbibigay na 1 million doon. Di ba, Leo, kukontakin ho namin kayo. Alamin lang ho natin sa kinaukulan kung lumabas na yung bill, yung law, na yan ho yung plano. Pero kami ho, nag-umpisa na magbigay ho sa kurtisya po ng ating sangguniang panlalawigan. Pag 90 years old na ho kayo, meron na ho kayo ng tinatanggap. 95, meron ho. So, pag dumating na 100 years old, yun ho, yung 100,000, may bigay pa ho yung probinsya ng 80,000 ho yata at ang mga munisipyo may kanya-kanya hong halaga. So malaki ho natatanggap pag naka 100. Siguro ho yan 101 na. Nakatanggap na ho siguro kayo ng malaki-laking mga benepisyo. Ano ho? Sige ho, abisuhan ho namin, be-verify lang ho namin sa opisina po ng House of Representatives. O sa Senado kung lumusot na ho yung batas na yon. Sige ho. Okay po. Sabi naman po ng nag-text dito, sana nga po ay matuloy ang patubig na yan at magkaroon dito sa Taytay at napakamahal po ng tubig dito. 150 pesos ang isang kubiko. Sobrang mahal po. Sana po ay makarating dito sa amin sa Taytay. Salamat po. Shoni po ito. Okay, so yun nga ho inaatupag namin. Ayaw ho natin kayong mamamahalan masyado sa tubig at araw-araw natin ginagamit. Kaya ho talaga pinupursige ho namin ni Congressman Lord Alan Velasco yon at saka ni ni Vice Governor Lynn Angeles. Sige po, at makaasa po kayo dyan at hindi po natin titigilan yan. Okay po. Sabi naman po ni LV Mercado, mapagpalang hapon po, Gov. Tanong ko lang po, saan po pwedeng makakuha ng provincial ID para po sa anak ko? Need lang niya ng valid ID. Salamat po. Hangad ko po ang inyong pagtugon. God bless po. Yan po yung sa barangay secretary. Meron po kami mga pinamigay ng mga card ho dyan. Pero kung wala man dyan na natitira sa form, Dranleb, pakuha ka dyan sa ating office, ha? Okay, Glenn yata may mga card pa tayo. Apo. Meron po, Gov, sa sa office po natin po. Doon po sa extension. Meron po doon. Sige, tawagan mo lang para mabigyan ko, ha? Yes po. Anong requirements? Wala, lang, kailangan lang ID rin. ID din, oo. ID rin. Basta, meron kang proof na ikaw taga doon sa barangay. Okay. Okay po. Nag-comment po ulit si Angeli Heron. Sabi niya ay 101-year-old po nung December 17. Fausta Revilla po ng Barangay Banubog. Maraming salamat po. Sige ho, at tatawagan natin kayo kung ano ba yung benepisyo natin maibibigay sa 101. Ho? Ang alam ko nun, nakita ko panukala magiging 1 million doon ibibigay pag umabot ng 101 o something. Tignan ho natin kung naipasa ho yung bataso. Kailangan may batas ho yan dahil medyo malaki na yung involved. Pero at saka, nibali isasangguni ko kay Vice Governor Lynn. Yung talagang nakalakpas na ko sa 100 years maganda-ganda ho yung mga bibigay sa susunod o kahit tuloy-tuloy yung ayuda dahil siyempre ho, may edad na yan. Sige ho, alam namin yung number nyo at malalaman nyo. Okay po. Yun nga pong lola namin dyan sa may bahagi ng San Isidro, 103 years old na siya. Ayan. At batiin din po natin si Tres Uno, nagpadala siya dito ng mga puso-puso. Ayan. At yun po yung suki natin. Na lagi po silang... Salamat, Tres Uno. At palagi ka makikinig. At kung ano man yung kukuha mo rito impormasyon, sana ikalat mo naman sa ating mga kababayan. Yun ang importante ho, mag-share-share ho tayo para marami naman hong makikinabang, ho? Okay po. At mukhang wala na ulit na pumapasok tayo mga text messages dito po sa ating hotline, Gov. Okay, baka pwede rin tayong
nagtapos. O, Daniel, magbigay ka ng mensahe mo. Yun po. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pag-support at pakikinig po sa ating pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. At yun po, sinabi ko na ho yung mga dapat niyong i-follow at saka po i-like na official Facebook page. Kasama na ho doon yung GovPress B. Velasco, Province of Marinduque. At yun nga po, public announcement po pala para po doon sa nawalan ho ng mga documents po noong nakaraang January 9, 2024. Ang pangalan niya po ay si Ma'am Lian Hulo from Malibago, Torrejos. Siya po ay nagpunta sa Capitol nito pong January 9, 2024 po, at siya po ay magbabayad po. Pero nawala ho sa kanya yun pong folder po ng mga documents. Ang inalaman po nun ay deed of donation po, tax declaration, tax clearance, at saka po yung certificate of title. So, yun po ay pakikontakin nyo na lang po dito sa station po ng radyo natin. Or pakichat po yung Facebook page ni Governor Pres B. Velasco po. If ever po na kayo po ang nakapulot noon pong nawawalang mga dokumento po ni Ma'am Lian Hulo ng Malibago, Torrejos. So, yun po. At nasabi ko na naman po yung mga requirements kanina sa patitle ng lupa na ina-cater po ng DNR Marinduque. Ganun din po sa mga nag-a-apply po ng love loan dito po sa ating pong programa po dyan po sa Provincial Agriculture. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at see you po next week. Thank you, Dandrev. At maraming salamat din kay Sunshine Grace at kay Rick Pielago. So mga kababayan, magtatapos na naman po ang ating Governor's Hour. Sana po ay tuloy-tuloy ang pakikinig niyo po dito at ilahan niyo po yung inyong mga problema, mga rekomendasyon at yung mga iba-ibang gusto niyo mapaabot sa akin para mabigyan po natin aksyon. Ho? Sabi nga po namin, ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo at kaunlaran ay aming kalagayahan. Wala po kay Congressman Lord Alan Velasco, Vice Governor Lynn Angeles, mga bukan po natin, si Mel Incabo, si Mercy Rihano, si Mael Lim at Danny Red. At dito naman sa District 1 ay si Maki Caballe, Dindin Office Mercado, si Jojo Leba at si Tres Mangkukang. 10 po ng lahat ng opisyalis at mga empleyado ng provincial government ng Marinduque. Ito po si Tatay Gob ay nagsasabi po ulit na maraming salamat po sa inyo. Palagi po tayong mag-ingat sa kalusugan, always stay healthy, at palagi po tayong tatawag sa Panginoon Diyos. Yun lang po. God bless all of you. Mabuhay po kayong lahat. At kay GM Sol, all the best. Happy birthday. At sinabi ko na nga po, mula sa mga Marinduqueños, pinatid namin sa iyo ang mataos pusong pasasalamat sa lahat ng ginawa mo sa kabutihan ng ating Marinduqueños. At sana ay patuloy ka pa rin tutulong sa amin. Kahit na maging consultant ka ng Marelco o ng provincial government, ay atin po natin siyang makakatulong pa rin. Yun lang po. Maraming salamat. Good night po and God bless all of you. Ito